Well, mga kapupong agad na naging sentro ng usapan online ang naging desisyon ng Pasig City Prosecutor's Office matapos ibasura ang reklamong frustrated murder laban kay Police Staff Sergeant Erwin Lagua kaugnay ng viral na insidente sa C5 Road sa Pasig City. Sa kumalat na video, makikitang nagkaroon ng mainitang komprontasyon sa pagitan ng pulis at motorcycle rider na si Vincent Cayanes. Sa gitna ng tensyon sa kalsada, makitang itinulak ng opisyal ang rider dahilan upang bumagsak ito sa gitna ng mabagal na daloy ng sasakyan. Ayon sa resolusyon ng piskalya, hindi sapat ang inilatag na ebidensya upang patunayan ang mabigat na reklamo laban sa pulis. Sa halip, slight physical injuries lamang ang inirekomendang kaso. Nakapagpiyansa rin si Lagua ng 3,000 piso upang pansamantalang makalaya habang nagpapatuloy ang ilang administratibong usapin. Sa mga oras na mabilis na kumalat ang video sa social media, sari-saring opinyon agad ang lumutang mula sa publiko. May ilang netizens, mga kapupong, na nagsabing parehong nagkulang sa pagpipigil ng emosyon ang dalawang panig. Ngunit para sa iba, mas mabigat umano ang responsibilidad ng isang pulis dahil dala nito ang tiwala at autoridad ng gobyerno. Sa mga oras na patuloy ang diskusyon online, muling nabuhay ang mga lumang usapin tungkol sa tamang paggamit ng kapangyarihan ng ilang law enforcement personnel. Muling naalala ng publiko ang kaso ni Kian De Los Santos, isang kabataang nasangkot sa anti-drug operation sa Caloocan City. Matapos ang mahabang proseso sa korte, pinagtibay ng Korte Suprema ang naging hatol laban kina Arnel Juarez, Jeremias Pereda at Herwin Cruz. Ipinataw sa 3 pulis ang reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong kasama ang pagbabayad ng danyos sa pamilya ng binatilyo. Para sa maraming Pilipino, mga kapupong, naging simbolo ang kaso ni Kian ng panawagan para sa mas fair na pagpapatupad ng batas at mas malinaw na pananagutan ng mga nasa serbisyo publiko. Sa mga oras na lumalabas ang mga bagong kontrobersya, madalas na ibabalik sa usapan ang mga nakaraang insidenteng may kaugnayan sa operasyon ng kapulisan. Kasama rin sa madalas na nababanggit ang kaso ni Jemboy Baltasar noong taong 2023 sa Navotas City. Sa naging desisyon ng korte, nahatulan si dating Pulis Jerry Maliban kaugnay ng insidente matapos mapagkamalan ang binatilyo bilang suspect. Ngunit ayon sa korte, homicide lamang ang naging hatol at hindi murder dahil sa kakulangan ng ilang legal na elemento. Well, mga kapupong, ayon sa ilang eksperto sa batas, mahalagang maunawaan ng publiko na magkakaiba ang basehan ng bawat kaso. Hindi umano sapat ang viral na video o matinding reaksyon online upang agad mapatunayan ang isang mabigat na reklamo sa korte. Kailangan pa rin ng malinaw na testimonya, pisikal na ebidensya at maayos na pagsusuri ng mga investigador bago makapaglabas ng pinal na desisyon. Sa social media platforms at online forums, marami rin ang nanawagan ng mas maayos na paghawak ng tensyon sa lansangan upang maiwasan ang pagtaas ng komprontasyon. May ilan ding nagsabing mahalagang makita ang buong konteksto ng pangyayari bago magbigay ng matinding opinyon laban sa alinmang panig. Sa mga oras, mga kapupong, na nagpapatuloy ang mga investigasyon at legal na proseso, nananatiling sensitibong usapin para sa publiko ang pananagutan ng mga opisyal na may hawak ng autoridad. Para sa maraming mamamayan, mahalagang mapanatili ang tiwala sa sistema ng hustisya sa pamamagitan ng fair na investigasyon at malinaw na pagpapaliwanag ng mga desisyon ng korte. Patuloy namang hinihintay ng publiko kung magkakaroon pa ng karagdagang aksyon mula sa mga kinauukulang ahensya kaugnay ng administratibong aspeto ng kaso ni Lagua. Sa kabila ng iba't ibang pananaw, nananatiling malakas ang panawagan ng marami para sa mas mahinahong pagresolba ng mga alitan at mas mataas na antas ng disiplina mula sa mga nagpapatupad ng batas. Well, mga kapupong, sa gitna ng mabigat na daloy ng trapiko sa kahabaan ng C5 Road, mabilis na naging sentro ng usapan online ang isang insidente na kinasasangkutan ng rider na si Vincent Cayanes at isang naka-uniformeng police officer. Kumalat sa social media ang dashcam video matapos nitong ipakita ang umano'y biglaang pagtulak ng opisyal sa motorsiklo ng rider habang nasa gitna ng biyahe. Dahil dito, umani ng matinding reaksyon mula sa netizens at iba't ibang motorcycle groups ang naturang video. Sa kuha ng kamera, makikitang magkasunod sa kalsada ang motorsiklo ni Cayanes at ang patrol motorcycle ng pulis. Habang nagpapatuloy ang biyahe sa mabagal na usad ng trapiko, tila sumagi o tumulak ang opisyal sa likurang bahagi ng motorsiklo ng rider. Kapansin-pansin sa video ang pagkabigla ni Cayanes habang pilit niyang kinokontrol ang kaniyang sarili
upang manatiling balansi sa kalsada, ngunit natumba pa rin sila. Marami sa mga nakapanood ang nagsabing delikado ang nangyari dahil maaari umano itong humantong sa mas seryosong aksidente kung nagulungan sila ng mga nasa likurang sasakyan. Ayon kay Cayanes, agad siyang nabahala matapos ang insidente dahil hindi niya inaasahang mangyayari iyon mula sa isang taong nakaatas na tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa lansangan. Matapos kumalat ang video online, agad din siyang nagtungo sa Highway Patrol Group upang magsampa ng reklamo at humiling ng maayos na pagrepaso sa pangyayari. Para sa kaniya, mahalagang mabigyan ng malinaw na aksyon ang insidente upang hindi na ito maulit sa ibang motorista at rider. Sa social media, bumuhos ang galit at pagkadismaya ng maraming netizens matapos mapanood ang viral video. May ilang nagsabing hindi umano dapat ginagamit ang posisyon at uniforme upang manakot o magdulot ng panganib sa ibang gumagamit ng kalsada. May iba namang nagsabi na mas dapat maging mahinahon ang mga nasa serbisyo publiko dahil sila ang inaasahang magiging ehemplo ng disiplina at tamang asal sa lansangan. Ang ilan sa mga komento ay nagsabing dapat parusahan ng pulis, habang may ilan ding nagsabing paano kung tuluyang nagulungan yung dalawang sakay ng motor? Marami rin ang nagpahayag ng suporta kay Cayanes at nanawagang magkaroon ng patas na investigasyon sa insidente. Kasabay ng pagkalat ng video, muling nabigyang pansin ang kahalagahan ng paggamit ng dashcam at action camera sa mga sasakyan at motorsiklo. Para sa maraming motorista, nagsisilbi itong mahalagang proteksyon at malinaw na dokumentasyon sa oras ng hindi inaasahang pangyayari sa daan. Ayon sa ilang netizens, kung walang kuha ang camera ay maaaring mahirapang mapatunayan ang tunay na nangyari sa insidente. Dahil dito, mas marami ngayon ang hinihikayat na gumamit ng dashcam bilang dagdag na seguridad habang bumibiyahe. Habang patuloy na pinag-uusapan online ang insidente, marami ring netizens ang nananawagan ng mas maayos na pakikitungo sa pagitan ng mga law enforcer at ordinaryong motorista. Para sa ilan, hindi sapat ang simpleng paliwanag lamang at mahalagang magkaroon ng malinaw na pananagutan upang mapanatili ang tiwala ng publiko. May ilan ding nagsabing ang mga pangyayari tulad nito ay nagsisilbing paalala na bawat kilos sa lansangan ay madaling na itatala at mabilis na naibabahagi sa social media. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin ng publiko ang magiging resulta ng pagrepaso sa reklamo ni Vincent Cayanes. Ngunit para sa maraming netizens, malinaw na ang viral video ay naging simbolo ng panawagan para sa respeto, pasensya at mahinahong pag-uugali sa lansangan. Sa panahon ngayon kung saan mabilis kumalat ang bawat video online, mas marami ng mata ang nakatutok sa bawat kilos ng mga taong may responsibilidad sa publiko.